Sir Benjo, magandang tanghali sa'yo. No? Total, lunch break naman natin. Ano? Ngayon, Sir Benjo, ay opening of classes August 29. Ano ba ang monitoring nyo sa kahandaan ng ating mga guro nationwide? Wala, alam mo, Sir Bong, no, maganda talaga yung mentality ng mga teacher natin sa Pilipinas. No? Based on our monitoring. Pero dito sa Caloocan High School, tayo ay talagang well prepared. Ano? Yung ating mga, mga teachers. Well, of course, no? Kakaiba naman tayo dito no? Kumpara sa ibang sa buong bansa. No? And yun, highlight ko rin yan pag may mga interview sa akin sa... May mga komento ba? Hinaing? Yeah, no, of course, no, laging hindi naman nawawala kasi of course we anticipated these perennial problems din naman, ano, yung mga kakulangan ng mga upuan, kakulangan ng mga classrooms, no, ng mga teachers, no. Sa buong Pilipinas ito, no, meron tayong mga ganitong kinakaharap na mga problema parati, no, tuwi na lang nagbubukas ang ating klase. But one thing, no, na gusto nating i-appreciate, gusto nating i-highlight dito, ay yung mga teacher. Kahit nagrereklamo, kahit pagod, kahit wala pang pahinga, mahaba yung o maiksi, no, yung panahon ano, na binigay sa atin ng bakasyon ngayon. No? Nakita mo no, na napaka-enthusiastic, no, napaka-masigla at excited no, na pumasok no, sa kanilang mga paaralan. Yun yung ating general observation. Kanina, Sir Benjo, nag-ikot ako, nakita kita doon sa klase mo, no? Anong strand ba yung hawak mo, Sir Benjo? Sa Yums ang hawak ko pa rin. Nakita kita, very good, ano? Okay. Sir Benjo, alam mo, maraming guro ang nagtatanong tungkol doon sa salary increase, ano? Ano na bang nangyayari doon sa sinasabi natin na nung meron tayong vlog nito, no, na yung entry level ng Teacher 1 ay magiging salary grade 12. Ito ba ituloy na? Well, as per committee decision, no? Isa na ba tong batas? Well, hindi pa. Hindi pa. Ang binabagit natin dito kasi yan ay subsumed, no? Ibig sabihin na integrated no, doon sa panukalang batas para doon sa tinatawag natin na career progression, no? So, as far as the House Committee on Basic Education next year, Sir Benjo, 2024 ay hindi pa to magmamaterialize? Hindi pa. Yun nga yung pinaliliwanag natin. Malungkot pala. Oo, no? Kasi ngayon hindi pa umuusap. Akala ko ba nag-attend ka ng hearing at napakarami ng mga pag-uusap dito, discussion ng Congress? Well, in fact, pinasa na nga no, pinasa na ng panel ng Education Committee kasi we have to understand no, the intricacies of lawmaking. No? Pag pinasa ng isang panel, no, like for example, Education Committee, no, pwedeng humiring pa diyan yung related no na committee like appropriations, no, or ways and means, no. So at this time, no, yung Education Committee, no, tapos dadalhin yan sa plenaryo. No, para ipasa ng plenaryo at dahil tayo bicameral kailangan pa rin ano nung version niyan doon sa Senado kaya mahaba pa ito. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa rin aasahan na 2024. Siguro I wouldn't want to sound negative on this, no? Pero wag nating asahan, no? Kasi alam naman natin ano, baka ma-disappoint tayo, no? Yeah, ganoon na nga, no? But nevertheless, ang pwede nating asahan talaga ngayon ay yung career progression. Na dapat by this time, no? Kasi ang target ng DepEd, nung huli namin usap sa central office, ang target ay by mid of July. So kailan ba yan? Kailan ba magte-take effect yung career progression? May linaw na ba? Well, as per executive order, dapat ay 90 days upon the issuance of executive order. Pero umabot na ng isang taon. Oo nga. Umabot na ito so ng anong balita? Anong balita ng TDC? Wala pa rin. Wala pa rin. Pero nung huli nga namin usap no, with the central office, no, minamadali nila yan. Inaabol nila by mid of July. Pero matutuloy itong career progression? Matutuloy kasi meron ng executive orders. Siguro ang isang pwede nating sabihin na medyo naka-delay dyan ay yung mga ongoing hearings no, career progression bills din na nakapasa sa Kongreso. Yun yung sinasabi ko kanina, no. Itong career progression under EO 174, no, executive order, wala itong component ng salary increase or upgrade. Pero yung sa Congress meron, no. So maliban doon sa teacher 4 to 7 ay meron pa itong salary grade 12 for teacher 1. No, yung sa Congress pero yung EO 174 ay wala, no. But then yun nga, unfortunately hindi pa rin natin ito ipatutupad because of the lack of IRR implemented. Sir Benjo, alam mo yan, August 29 ay simula ng pagbibigay ng cash allowance, ano. Alam mo, in-expect yan ng ating mga guro, no. Ang akala natin ay 7,500, ano. Napag-usapan natin yan.
Ano bang nangyari at ang tatanggapin ay 5,000 pa rin? Well, just the same, no? Mm. The same. Yan naman, ang Senado naman ang ating binibigyan ng kredito diyan, no? Kasi yung Senate, no, committee, specifically the Senate Committee on Government Reorganization, no, and Civil Service, no, chaired by Senator Bong Revilla, no, may intention, ano, and in fact pinasa na nga nila ito noon, no, na itataas na. Pero syempre mahaba pa rin ito, no, again, ano, isang committee lang yan, kailangan pa natin ng plenary, no, debates. May at, statement si bicameral. si Senator Bong Revilla, 'di ba? At napakinggan natin, sabi niya next year ay 10,000 na. Gaano ka totoo? Well, doon sa bill, no, doon sa proposed bill. Oo. Pero again, no, that is only a bill. Habang hindi pa ito, well, kaya nga kahit ipasa yung bill, kahit ipasa ng Senado, no, there was a time, no, yung meron tayong House bill on salary increase, no, na ipinasa ng Senado pero wala namang counterpart doon sa lower house. Kasi well, that's the nature of our Congress, no. We are bicameral. Diba? Meron tayong dalawang kamara na dapat ay merong nagtatagpo at nagkakasundo, no. In fact, yung pinasa ng Senado, pinasa ng lower house ng Kongreso na tinatawag natin, ano, yan po ay pag-iisahin pa, no, bago dalahin sa Pangulo, no, para sa signature. Okay, Sir Benjo, maraming salamat sa pagpapaunlak muli sa akin ng interview dito sa aking vlog sa YouTube channel ko na Bong Danagan. Maraming salamat sa iyo, Sir Benjo. Yes, Sir Bong, ikaw pa ba? Thank you.